Mga bagay na hindi mo pwedeng pagsamahin. Langis at tubig, hindi pwedeng magsama yan. Diba? Paglalaba lang bawal pagsamahin yung puti sa dicolor. Dahil yung puti magiging kulay brown o ibang kulay. Sa Biblia may nakalagay na ganito. Sa Mateo 6:24, walang alipin na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran niya ng tapat ang isa, hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring mapaglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Yun yung salita ng ating Panginoong Hesus. Actually, anong ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon? Sa mundo natin ngayon, minsan maraming mga Kristiyano, dalaw-dalaw yung nilalakaran. Yung isang paa nandun sa taas, nasa pedestrian, yung isa yung kabilang paa nandun sa kalsada. Hirap maglakad ng yung isa mas mataas kaysa, di ba? Either doon ka sa kalsada maglakad o sa pedestrian ka maglakad, pareho pantay, di ba? Kasi pagka naglakad ka yung isa mataas kaysa doon sa isang mababa, parang ang pila, di ba? Parang ganun yun Ibig sabihin, maraming Kristiyano pagka Lunes hanggang Sabado nasa masamang bisyo. Pagdating ng Linggo magsisimba. Lunes hanggang Sabado nasa negosyong masama. Pagdating ng Linggo nagsisimba. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. Kasi kahit nung unang panahon, yun yung paniniwala ng mga tao ng Israel Pwede tayong maglingkod kay Yahweh at pwede tayong maglingkod kay Baal. Dalawa yung pinaglilingkuran nila. Di ba? At hindi pwede yun. Sabi ng Panginoon, malinaw yun. May 3 punto lang ako ngayon. Unang punto, dapat meron tayong Panginoon. Kasi pagka hindi mo ginawang Panginoon si Jesus, gagawa ka ng ibang Panginoon. Pwedeng pera, pwedeng pamilya mo, pwede sarili mo, pwede yung kotse mo, pwede yung negosyo mo. Diba? Kasi ang tao maghahanap at maghahanap ng sasambahin. Ginawa ang tao ng Diyos na merong dapat sinasamba. Kaya nga kahit sa mga bundok, mga tribo-tribo, pag hindi nila kilala ang Diyos, magsasamba yan sa bato. Diba? Sasambahin nila ang dagat, sasambahin nila ang bundok. Dahil nasa puso ng tao, nasa kaluluwa ng tao na naghahanap ng sasambahin. Naghahanap siya ng kanyang Panginoon. Either na ang Diyos ang iyong Panginoon o maghahanap ka ng ibang mong Panginoon. Walang taong walang Panginoon kahit atheist. Meron siyang Panginoon, prinsipyo niya, pwede niyang Panginoon. Paniniwala niya, pwede niyang Panginoon yun. Diba? Kasi, ginawa ang tao na merong void ang puso, ang kaluluwa, na naghahanap talaga. Kaya meron bang Diyos? Diba? Lahat tayo, bakit ako nandito? Lahat tayo nagtanong ng mga ganun Dahil, ginawa ang tao para sumamba sa Diyos. Diba? Yun yung
Nabanggit natin yung mga nakaraan eh. Diba? Ginawa ang tao para sambahin ang Diyos. Kung hindi ang Panginoon, ang Diyos ang iyong Panginoon, hahanap ka ng iba. Ang iba, gusto dalawa. Kagaya nung sinabi ni Jesus dito, sasamba ako sa Panginoong Diyos at sasamba ako sa pera. Pwede ko naman pagsabayin eh. Hindi naman halata eh. Diba? Pero sabi ng Panginoon, hindi ka pwede makapaglingkod sa dalawa. Sigurado, iibigin mo yung isa at kapuputan mo yung isa. Malalaman mo lang, madali lang malaman kung sino ang Panginoon mo eh. Paggising mo sa umaga, anong una mong iniisip? Pag Diyos ang una mong iniisip, yun ang Panginoon mo. Pero pag ang una mong iniisip, pera, yun ang Panginoon mo. Di ba? Kasi madali lang eh. Paggising mo, ano yung una mong iniisip? Kung cellphone, yun ang Panginoon mo. Cellphone, araw-araw. Mas bukas mo pa yung cellphone mo kaysa sa Biblia eh. Di ba? At may palusot. Meron man Bible sa cellphone ko eh. Pero actually, meron nga Bible sa cellphone mo pero hindi mo binubuksan. Di ba? Anong pinagkaiba nun? Di ba? Merong kang panahon sa negosyo mo pero wala kang panahon sa gawain. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, iibigin mo yung isa, kamumuhian mo yung isa. Aminin mo man o hindi, talagang mas mahal mo yung isa kaysa dun sa isa. Hindi, pwede naman yun eh. Kaya nga, paalala ni Jesus, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. Isa lang, yun yung pangatlong punto. Pipili ka talaga kung sino lang ang paglilingkuran mo. Kaya lang naman ng tao, pinipili ang pera o material na bagay dahil lang sa dalawang bagay na nabanggit din ni Jesus. Sa unang mga verses, sabi niya, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan doon sa langit. Kung ano yung desire mo, yun ang Panginoon mo. Diba? Eh, desire mo, yumaman ka ng yumaman. Desire mo, mapaganda yung katawan mo. Di yun ang Panginoon mo. Mas inuuna mo yung kisa sa Panginoon. Yun yung panguna. Kung ano man yung desire mo, yun yung Panginoon mo. Yung pangalawa, kung ano yung worry mo, yun ang Panginoon mo. Kaya nga nabanggit din niya yun sa 25. Huwag kayong mabalisa sa mga bagay kung anong iyong isusuot, anong iyong kakanin. Di ba? Kung ang ibon nga sa parang pinakakain ng Panginoon. Kasi kung ano yung worry ng tao, yun ang Panginoon niya. Di ba? Kung hindi desire, yung worry niya. Kasi pag inuna mo ang Panginoon, sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Nandun yung sa huli, nakalagay yun sa 33. Dahil pag inuna mo yun, lahat ang Diyos ang mag-provide eh. Gawin mo lang, Panginoon mo, ang Panginoong Diyos. Lahat ng pangangailangan natin, lahat ng desire natin na kailangan natin, ibibigay ng Diyos. Lahat ng worry natin, sasagutin ng Diyos. Kaya lang naman natin pinipili ang pera dahil marami tayong worry. Marami tayong bayarin. Marami tayong gustong pag-impukan. Di ba? Nag-iimpok tayo ng yaman dito sa lupa. Kaya ang Panginoon mismo alam yun eh. Kaya binanggit niya yun una at saka huli. Yun yung konteksto ng binasa natin. Huwag kang maglingkod sa dalawang Panginoon. Isa lang. Yun lang po.